ating Diyos na buhay, Sister Jolie po. Pagpala po kami po sa ating lahat, lalo po sa ating mahal na Sis Nazareno, at sa ating head servant, Father Angelo, at sa ating mga kapatid kay Jesus Nazareno, magandang gabi po sa nila. At nandito na naman po tayo magpupuri, magpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at kalakasan na pinagkakaloob sa atin ng ating mahal na Jesus Nazareno. Bagamat may kanya-kanya po tayong pinagdadaanan, may bawat isa sa atin ay may mga suliranin, mga hinanahin, pero hindi po yun nagiging hadlang para tayo po patuloy magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya ngayon po, sobrang nagpapasalamat ako dahil hindi po yung nagiging hadlang sa lahat ng mga problema na aking nararamdaman ngayon, kasi alam ko po na anak ako ng Diyos na wala siyang anak na pababayaan. Amen? Kaya ngayon po, maraming salamat po, at ito po ay isang karangalan na every Friday po ay muli tayo nagsasama-sama. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Pagkakunan ng ating kapatid. At ang pangalawang tinawag ng ating Diyos na buhay, Sister Presi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Lalo na po sa ating. Tawag mo yun. Ang ating pong pagpapasalamat sa Diyos, kaya ang ating mga gawain sa araw-araw, sa lahat po ng mga biyaya po na binigay na po niya sa amin. Tatlo man po kami sa bahay, tatlo lang po kami. Nagkakaunawaan kami, maski hindi po kami nag-uusap. Sa paningin lang po namin tatlo, nagkakaintindihan na po kami. Salamat po sa Diyos, maraming salamat, at kami po ay pinagsasabi. Palakpakan muna din ang ating kapatid. At ang huli po na tinawag ng ating Diyos na buhay, Sister Helen Lazarus. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi siyempre pinagkalooban niya ako lagi ng kalakasan ng katawan araw-araw. Ayan, sa paggising ko sa umaga, yun, malakas ang katawan. Nawa ko patuloy po yun na mararamdaman natin. At patuloy din po mararamdaman mo. Pasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng mga blessing na natanggap namin sa araw-araw. At siyempre po, kahit sarat naman kami sa pera, pinansyal, pero wala po kaming mga karamdaman. At yun po, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Handa na po ba tayo magbuhay sa ating Diyos na buhay? Magstay na po tayo lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin niyo po kami sa aming mga sala, para na mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag niyo kami sa tukso at iadyan kami sa lahat ng masama. Aba, Bereng Maria, napupuno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak mo si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Kailangan kung kaya mamatay. Sa nagkakaisang pinig, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan siya. Ang awit ng pastor.
sa mainam na pastulan at inakaya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako yung bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwang sa matuwid na landasin. Doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karinlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y yung ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulungkot ka sa akin, na ulo ko ay langisan. At pag inaamsar mo, ay iyong pinaabang. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karinlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karinlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Ang gabay ko at sanggalang. Ang gabay ko at sanggalang. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Handa na po ba tayo magburi sa Kanya? At ang lahat po ba ng narito ay nananabig ang kanilang puso? Amen. Amen. Ikatas mo natin kami sa ating Diyos sa buhay. Ipalakpakan mo kamay. Hallelujah. Panginoon, Diyos sa puso
Pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo, ang pag-ibig mo, pinatunayan mo, tapat kang totoo, lahat ay nasa iyo, lahat sa buhay ko, di mapapantayan, hindi mapapantayan, ang wagas mong pag-ibig na kahit sino pa man nadarama bawat saglit, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Praise the Lord, palakpakan po natin ang Panginoon sa ikaw. Sabi mo sa amin mga kapatid, pinagpala ka ng Panginoon. Pinagpala ka ng At ang pagpapalang yan ay iuwi mo sa pamilya mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Tunay ng kahangahangang gawa ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpak mga kami sa Diyos sa buhay. Mataas sa mataas. Kadakilan ng Diyos na hari, aming ihahayag, magpakailanman ang awit, ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inasamang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Kadakilan ng Diyos na hari, aming ihahayag, magpakailanman ang awit, ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alimang mga lahi, sa alimang mga lahi, kadakilan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inasamang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Taas pa kami sa Panginoon. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka. Ang Panginoon, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Sa muling pagkakataon, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos,
Sige po, taas po natin ang mga kamay. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Handa po natin ang ating sarili sa pakikinig ng mabuting balita ang gagamitin ating kapatid, Brother Art Sunset. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generations, we are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Even the trials come, none can separate us from the love of God. We are more than conquerors.
sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Jesus Nazareno, laging mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ngayon ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po nawa'y ilayo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kami pababayaan, lagi niyo po kami papagpabayan. Kaawan niyo po kami patawarin sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon bukas at magpasa, walang hanggan. Ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Dear Father, the Son, the Holy Spirit, name of God, we praise you, we glorify and give you thanks, O Lord. Thank you, Lord, for guiding us tonight. Salamat, Lord, sa biyaya mo na kami muli nakatiputi mo sa gabing ito, Panginoon, upang muli mapakinggan ang iyong mabuting balita na aming maging gabay sa aming pang-araw na araw ng buhay, Lord. But Lord, we cannot do this alone, so we have to ask for the grace of the Holy Spirit to lead us, to guide us. Holy Spirit, the sanctifier, anoint our hearts tonight, overtake our pride. Holy Spirit, the sanctifier, anoint our hearts tonight, overtake all the impurities in us, O Lord. Holy Spirit, the sanctifier, anoint our hearts tonight, lead and guide us. Holy Spirit, the sanctifier, anoint our hearts tonight, empower us. All this we pray in Jesus' name. Amen. Pangako mo'y aming panghahawakan, pangako
to God, isang magpapalang gawin po sa inyo lahat. Isang walang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Palakpak na may kasama ngayon. Palakpak na may kasama, praise the Lord. Okay, sabi ni Lord, God is a God of order. Amen. Okay, alam yung aking, unfortunately, aking clicker ayaw dumana. So, muna pasamantala, pumas na rin, habang inaayos ko yung aking, pwede ko ilagay sa yung laptop. Okay, may ilagay lang yung laptop dito. Dali po So, glory to God. Muli, isang magpalagay po sa inyo lahat. Okay. So, ang ating gospel po ay mamaya pa nabasaya. Yan yung pagdadaan natin. Okay? So, muli, isang magpalagay po sa inyo lahat. Yung party mo na may katalusin mo. Kapatid, tama. Mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Kapatid, salamat at dumating ka. Okay. Isa pa, kasi po, kapatid, salamat at buhay ka pa. Palakpakan natin si Lord sa gabing ito. Bakit? Marami ang natulog kagabi and yet some of them were not able to open their eyes again. Tama? Marami natulog kagabi and this morning, hindi na nila nagawang magising. I know why? Ask me why. Sabay-sabay. Malakas. Okay. It was their time. Oras na nila. Pero ikaw, ginising pa ni Lord this morning. Alam mo kung bakit? Sagot, bakit mo? Kasi may mission ka pa sa community ito. Glory to God. Sino ang nakakasiguro mamayang gabi pagtulog bukas magigising pa? Hindi na. Amen. So tayo po ay dadako na. So pasundan natin yung gospel po ay dadaanan ko lang po. Ano? Okay. Last time no, ganito rin nangyari kay brother. Okay, so ayun, okay. Alam niyo ang ito? Nasa yung ating organista. Bro, alam mo to? Nasa D siya. Nasa D. Nasa D siya. D, A, D, G, G minor. So, dyan wala ako ha. Okay, wala. Okay. O, wait lang po ulit. Ako, nawala na naman. Yan ang bro ha. Ang daming wait lang. Gawin ko dito. Daming umahad lang ngayon ha. Hindi nagbubuting pa. Okay na kaina. So, siguro best na best sa community nyo, no? Kasi daming hadlang eh. Ang dami mo, last time may hadlang din, no? Tama bang gano'n? Ang dami mo mahadlang. Marami yung community nyo, blessed na blessed, no? Ayan ng kalaban naman ninyo ang mensahe ngayong gabi. Kasi alam niya pagpapalain kayo. Bagaman kayo punong-puno, punong-puno ng views, pero sabi Lord, ito muna kausapin mo yan sa kaya. Kaya bro, yan, okay, nagbubuti lang ng konti. Okay? So, ilang taon na ba itong meeting nyo? Magsiselve na, amen. So, talaga ba ganito kayo karami? O ganito kayo talaga, ito na to. Meron pa. Okay. Umaabot kasi last time, nandun tayo eh. January yan. January 27 yata.
January, it was my first preaching mission dito. That was January 2005, this year, no? Nandun pa tayo. Ba't tumatras tayo dito? Anyway, sino? Gano'n lang yan. Yan! Okay. So, konti na lang. Bro, nasa di, ang beat ay kilala kita. Ikaw ay si Kristo sa iyong mga hindi. Okay. Okay, ayun na. Okay, sige ba? Itong dalawa, itong dalawa. Okay. Iibihin ako lang. Okay. Ikaw ilagay ko lang. Yung, wala naman. Yan ang bukas. Okay, bro? Yan mo nga. Yan. Yan yung beat. Okay. Yan ang bukas. Okay, bro. Highlights ko lang. Okay. So, the action goes this way, no? So, kilala kita, kung mo lang ganon, ikaw ay si Kristo turo taas, sa iyong mga ngiti, ngitian mo naman, sa iyong mga tawa, sabay-sabay, ha, ha, ha. Kilala kita, ikaw ay si Kristo, nagliwanag ang buhay ko nang makilala kita. Okay, tayo lahat. Okay, masala natin. Amen. Ganun lang ng konti. Parang dumaan ang dugo. Dumaan ang dugo. Amen. Okay, amin tayo. Ito na. Ito na. Sila na mo. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Sa iyong mga ngiti. Sa iyong mga ngiti. Sa iyong mga tawa. Sa iyong mga talakasan. Kilala kita, ikaw ay si Kristo, nagliwanag ang buhay ko nang makilala kita. Okay, kaya lang, problema, wala kang kausap. So dapat katapat mo yung katabi mo, nagtuturuan kayong gano'n, okay? Kaya isa, kaya lang kita, kung sabi mo yung katabi mo, ha? Ready? Kilala kita, ikaw ay si Kristo, sa iyong mga ngiti, sa iyong mga ngiti, yan mo na may katabi mo, sa iyong mga talakasan, ha ha ha, kilala kita, ikaw ay si Kristo, nagliwanag ang buhay ko nang makilala mo na. Okay. Ngayon, hindi lang yan. Lalabas ka ngayon dyan. Hahanap ka naman ng iba naman. Huwag naman lagi na lang ipambit. Wala pa kanina ay yan ang katabi mo. Hanggang ngayon, yan pa rin. Hanap ka naman ng iba. Lumabas ka dyan sa may views. Huwag naman lagi yan. Okay, rin na. Narin. Kilala kita. Ikaw na kausap mo. Ikaw ay si Kristo. Sa iyong mga ngiti. Sa iyong mga ngiti. Sa iyong mga tawa. Sa iyong mga tawa. Ha ha ha. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Nagliwanag. Nagliwanag ang buhay ko. Ikaw ay si Kristo, mga ngiti, sa iyong mga ngiti, sa iyong mga tawa, sa iyong mga tawa. Ha ha ha! Kilala kita, ikaw ay si Kristo, nagliwanag ang
Sa iyong mga smile, sa iyong mga tawa, kilala kita. Ikaw ay si Kristo, nagliwanag ang buhay ko sa kakilala. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo, sa iyong mga ngiti, sa iyong mga ngiti, sa iyong mga tawa, sa iyong mga tawa. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo, nagliwanag ang buhay ko nang makilala Amen. kita. Lord of God, isang makapalang gabi sa inyo lahat. Balik na sa inyong buwan. At tayo dadapan na sa ating panalangin. O kaya alam, iba, walang kausap ba? Kawawa naman. Kung kilala kita, siya naman. Gusto, iikot tayo, okay? So tayo umawit ng isang awiting I worship you, Almighty God. There is none like you. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, we praise you, we glorify you, we thank you, Lord. Tonight, Lord, mali kami na yayahan mo sa gabing ito upang magpuri sa iyo, upang manalangin sa iyo. My Lord, hayaan mo sa awiting ito, mapapurihan ka namin, mapasalamatan ka namin, Panginoon. Tayo po tayo Ito, Panginoon, ay kami pinili mo, Panginoon. Yan ay sa amin sa inyo ang aming pasalamat, aming pagpuri. Amen. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. Once again, I worship you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Lord, I worship you, Almighty God. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabi ito. Muli kami inipon mo upang magpuri sa iyo, Panginoon, upang pasalamatan ka. At Lord, kasabay ito, Lord, na aming hiningi ay yung gabay ngayong patnubay upang kami biyaan sa gabi ito ng mga salitang aming marinig mula sa iyo, Panginoon. Kaya mo, Lord, na sa Pilipinas TV, patuloy kaming manalangin, patuloy kaming umawi, patuloy kaming sumaba, Panginoon. At Lord, sa gabi ito, kami hinihingan mo pa kami pagpalangin mo. Paspasan mo, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa iyo. Karapat-dapat magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo. Purihin ka sa gabi ito. Minsan ba kapatid ay gawin? I worship you, Almighty there is none like you. There is none like Once you. again, I worship you, I worship you, Prince of Peace. O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Lord. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you on the world. There is none like you. There is none like you on the world. There is none like you. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli, isang malakas palakpak para sa ating Panginoon. May-ari na po siyo po at akin po nanaktawan na ito, no? Dahil kayo ay tayo ng prayer na kanina. At
At sa gabing ito, mapalad tayo dahil kung pala ay kasapi ng Our Lady the Abandoned Marriage Encounter community dito po sa may Marikina, NE community. So, unfortunately, hindi ko kasama ang aking wife ngayon, no? Kayo po ay nabibilang sa NE 11. Sino saan po yan? Hindi po? Sino saan po yan? St. Francis of Assisi, yung aming patron saint, okay? At ako rin po isang malapit speaker ng God's Helping Hand sa may Marikina rin po. Ako po ay isang speaker din and member ng SALT. Ano ba yung SALT? Servants of the Almighty and Loving Trinity. Ang asin nagpapalasa pero hindi pinupuri. Sino nagluto? Ayan, di ba? Pag nagluto kayo, ano sinasabi mo? Ang sarap ng luto ko, di ba? Di mo sinasabi, anong asin ginamit mo? Wala namang gano'n. Ang sarap ng luto ko. Amen? Okay? So ako rin po ay isang professor, Third Order Lay Dominican Order of Preacher. Dito po sa simbahan na, anong simbahan yan? Marino ba dyan? Sabi, Quezon Ave? Santo Domingo. Yan ba ang simbahan? Okay? At ako po ang inyong lingkod sa Victor ay si Brother Art C. Salcedo. Sino yung first time na nakita ko? Okay, ikaw lang. Okay, so tulad sinabi ko noong January, ako pa yung walang kaugnayan kay Mayor Salcedo ng Bicol. Ang mother ko po was from Bohol, Bisaya pa. No? My father was from Samar, Waray naman. Hindi ko lang kung paano kaintindihan ng dalawa. Si Mayor Salcedo ay Bicolano. So hindi ko alam kung bakit, siguro sa binuno namin, baka sakali. Yung OP stands for Order of the Preachers. So kami po ay nabibilang sa mga preacher. At sa gabi ito, no, papalat tayo. Okay, tanong! Pang ilang linggo na ng Pasko ng Pagkabuhay? Ay, walang tao. Naguyan na. Pang ilang linggo ng Pagkabuhay? Yan ang nga ba sinasabi ko? Katoliko nga kayo. Bakit? Sabi ni Brother kami ang dating daan. Tama nga naman. Programa nila yun. Okay. Nag-react yung mga Iglesia ni Cristo. Sabi nila, excuse me, kami naman ang tamang daan. Napapanood nyo? Oo, tama din. No? Brother Eli Soriano, dating daan. Iglesia ni Cristo, tamang daan. Katoliko. Ay, ang yabang ng Katoliko. Grabe. Ang yabang ng Katoliko. Nuknukan ng yabang. Bakit ka mo? Brother Eli Soriano, dating daan. Iglesia ni Cristo, tamang daan. Katoliko, walang natatandaan. Kanina lang nagsimba. Nagsimba kanina. May kasabay ako nagsimba kanina eh. Nagsimba kanina. Nawala. Okay? Tayo po ngayon nasa ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Tignan mo nga yung kaliwa. Tignan mo. Tignan mo. Sabi mo, kapatid, buhay na si Jesus. Bakit mo ang kapatid Biyernes Santo? Nabuhay na po ang Biyernes Santo. At kayo na nga, binasa yung Ebanghelyo tungkol kay Juan. Kabala 15, talata 12 hanggang 17. Okay? Hindi ko na masahin, no? Pero sabi dito, number 1, ang pinakatakliang pag-ibig. Sabi sa verse 12 to 13, ito ang bagong utos ko, mag-ibigan kayo. Amen. Amen ba? Dahil lahat ng pag-ibig ay galing sa Diyos. Sabi nga, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Sunod, magmahalan tayo't magtulungan. Sunod, at kung sige, tuloy niyo na. Na ano? Na ano? Hallelujah, Diyos ay pag-ibig. Tignan mo yung kami mo, tignan mo. Kung ba nagmamahal yan? Nakasimangot nga. Amen. Pangalawa, kaibigan, hindi alipin ang sabi niya sa Ebanghelyo kanina. No? Sabi nga sa verse 14-15, kayo'y mga kaibigan ko. Sabi nga sa awitin, ano may awit to?
Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibiga'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Lord, isang malakas palakpak na para sa ating Panginoon. Hindi naman kayo kumalita, ako na naman kumanta. Sabi rito, kayo'y mga kaibigan ko, pero may kondisyon para maging kaibigan ka ni Jesus. Ano? Basa. Iyon, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Tinutupad niyo ba? Nagsisimba ba kayo tuwing linggo? Tumatanggap kayo ng komunyon? Ang tanong, umumpisal ba kayo? Okay, next! Sabi ito, pagiging mabunga, ay alam yan ha? Galatians 5 verse 22, hindi ko nababanggit no? Magiging mabunga. So dapat, ikaw yung member, dapat nagbubunga ka. Wala na yung ugaling marites. Tingnan mo ka mo, tingnan mo kami mo. Tingnan mo, sa mga kapatid. Mukhang ikaw yata yun ah. Wala na yung galing Marisol. Tignan mo, tignan mo ulit. Kapatid, ikaw na naman yun. Binanggit ka naman. Wala na yung pagiging magalitin, mainisin. Dapat laging, praise the Lord. Yung naging po. Sige lahat. Okay? So sabi rito, upang kayo ay humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. So dapat nananatili pala yung bunga mo. Yung mga tao yan sa labas, yan yung iyong tutulig sa sayo. Naku, yan ba yung Nazareno? Ba't ganyan pa rin? Nagmumura pa din. Allah. Ba't ganyan pa rin yung member ng Nazareno? Maingay pa rin ang bunga. Allah. Brother Angelo, nag-iinig ka. Kami nalilig pa. Sabi niya, mamunga. Amen. Okay. Kalawa, pinili, hindi pinipili. Sabi sa Evangelyo, pinili ka, kaya ka nga naandito. Amen. Ang daming tao dyan. Ikaw lang ang naandito, kaya palapakan ko si Lord. Bakit ikaw ang pinili? Ang dami mong kasalanan kaya. Ang dami mong atraso kaya. Nakakainis ka. Ano sabi dito? Hindi kayo pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa iyo, sa katabi mo, sa likod mo. Pinili ka, kaya ka na andito. Amen ba? Tapos ayaw mong pumunti. Si Brother Angelo, Angelo ba tama? Angelo? Di mo na ginom sa likod. Asan na ba yung mga members na yan? Yun ayata nga atin. Anong ginagawa, brother? Hinahanap yung mga members natin. Iniintay kaya kayo? May sisita na-timingan lang. So, hindi ako, kundi akong pumili sa inyo. Yan yung mensahe na yung gawin. Pero pag lahat yung ginagawa mo, ang ganda. Anong sabi? Pasahin ng malakas. Glory to God. Sino yung mga kaibigan? Kala ko walang magtataas ng kamay. Nayayabang niyo, paglaki. Ang sabi niya, sa gayon, ang anumang hingin niyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Amen ba? Grabe sa malakas palakpak para sa ating Panginoon. Ihiling ka lang, Lord. Ito aking patalangan sa libing ito. Ipagkaloob mo naman. Sinong umili ng kagalingan? Oh, grabe, ang dami ha. Hallelujah. Next time, pagbalik ko, tayo mag-ihiling. Hiling tayo, no? Sinong nanganang pinansyal? Ay, yabang ng mga tao to. Ang yayaman, ha? Pinansyal, siyempre. Sinong nanganang upang maayos ang pamilya, maging maayos ang pamilya? Amen. Anong sabi niya, pangako niya? Ano mang hingi sa mas pangalan ko, ay ibibigay niya sa iyo. Kaya tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, kapatid, ang ganda ng pangako niya. Kaya huwag ka na magpasaway dyan. Amen. Palapakan natin si Lord.
Kaya hindi yan topic ko na pinahapyaw natin yung gospel ngayon. Yung nagsimba kanina. Okay? So tayo nasa ngayon na malinggo ng Pasko ng pagkabuhay. Nakikita ba? Nakikita? Okay? So sabi rito, okay. Makailang beses nagpakita si Jesus mula nang siya ay muling nabuhay. Pasko ng pag-uway pa rin tayo, ha? Makailang beses? Yan naman tayo, katoliko na naman tayo, wala na naman natatanda. Kaya nga nag-aaral tayo, no? Isa-isa natin. Sabi sa Mateo, sinabi sa ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Yan ang unang pagpapakita niya. Okay. Sumunod, Road to Emmaus. Alam niyo yung istorya? Sino yung nag-prex dito? Sino meron ba prex dito? Ayan, Road to Emmaus, no? Okay. Sabi dito, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Ano sabi? Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Pero, ngunit siya hindi nila nakilala. Hindi nila nakilala, sumabay lang. Na para bang natakpan ang kanilang mga mata. Sunod, ano ba ang pinag-usapan ninyo na si Lord insecure? Ano ba pinag-usapan niyo? At ano ang nangyari? Hindi na lang si Jesus yung kausap nila, no? Diba, nagkwento yung dalawa. Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isnakdal, pinatulang mamatay at ipinako sa krus. Not knowing si Jesus kausap nila. Ang sabi, tumuli ka muna rin sa amin kasi magdilim na. Malapit na ang gabi. Dumidilim na. Ito na. Nang siya'y kasaling na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay. Nagpasalamat sa Diyos. At ano sabi? Pagkatapos, pinagpira-piraso niya iyon at ibinigay sa kanila. At eto na. Noon, nabuksan ng kanilang mga mata at nakilala na si Jesus. Subalit, bigla na lang nawala si Jesus. Hindi ng pangalawang beses nagpakita. Sundan pa natin. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Eto na, unang pakita. Sumainyo kapayapaan, sabi niya. Sarado yung room. Walang lagusan. Okay? Sila'y nakakulong, takot sila sa mga Hudyo sa labas kasi papatayin sila eh. Naka-lockdown sila. Nang walang biglang lumitaw si Jesus. Sarado ha. At sabi, sumayin niyo kapayapaan. Bakit nakatakot sila eh? Okay? Ito na. Bakit? Bakit wala? Bakit? Ang tanong niya, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Nagulat sila. Saan galing ito? Tingnan niyo ang aking mga kamay at mga paa. During that time, may isang absent. Sino? Ayan naman tayo. Katoliko na naman tayo. May absent. Sino absent? See? May absent isang apostol eh. See? Nakangakay. Okay. Si Tomas! Ang absent! Ay, absent pala yung damuhong yun. Eh, yung nalaman. No? Kaya yung mga absent natin sa prayer meeting dyan, no? Hindi pinagpapalak yan. Kaya sabi sa kanila, kapatid, huwag kang absent ng absent. Nakahalata ka. Eh, may palakpan natin sa Lord. Okay. Muli nagpakita si Jesus malang beses. Ang pag-aalangan ni Tomas, anong sabi niya? Muli, sumayin niyo kapayapaan. Hindi pa ng beses. Eto na, ayun. Nakita na ni Tomas. Dinudundot doon yung sugat ni Kristo. Ano? Totoo ba? Totoo ba? Totoo nga. Okay? Tuloy pa natin. Ang sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. At huwag ka na mag-alinlangan. Salit ay maniwala ka na. Anong sabi niya? Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Saan niya narinig ito? Saan? Saan? Sa misa. Diba pag tiyataas yung hostya, my Lord and my God. That was before. Tinaas yung host, my Lord and my God. Pero ngayon, hindi na yun pinapakit, no? Next! Ang pagkakat ni Jesus, ito huli. Ang pagkakat ni Jesus sa langit, nakatingin. Ayun, no? Sabi, nakatingin.
Pagdating sa Betanya, itinas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. Habang ginagawa niya ito, siya na may lumayo at paakyat sa langit. So ito yung mga pagpapakita ni Jesus nang siya'y muling nabuhay. Okay? Pero hindi yung topic ko. Okay? Yung topic ko. Okay, ito yung topic ko ngayon. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 8, 1-10, basahin natin, huwag na tumayo. Sabi rito, makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Sabi, unang araw ng isang linggo. Kung titignan mo yung lumang kalendaryo, ano yung unang araw ng isang linggo? Sunday. Tama? Kaya tama lang ang ating simbahan na buhay si Jesus, nabuhay si Jesus, Sunday. Kaya huwag na kayong kapagtalo dyan sa mga ibang sekta. Sabi, hindi naman nabuhay si Jesus Sunday, binanggit nga unang araw sa linggo. Amen? Lumakad si Maria Magdalena. Ang isa pang Maria upang tinang libingan ni Jesus. So, binanggit si Maria Magdalena, no? Okay, sino ba siya? Kilalanin natin. Okay? Minsan, dumadaan sa posisyon na Maria Magdalena, okay, kailan na kayo? Ganun lang tayo. No? Pero sino ba siya? Ang talagang pangalan, ang talagang tawag sa kanya ay Maria ng Magdala. Okay, hindi yung Maria Magdalena. Bakit? Kasi ang hometown niya ay Magdala. Parang si sister. Ano yung pangalan mo, sister? Pangalan mo? Highlight. Taga sa ka-highlight. Highlight ng Caloocan. Yan, parang gano'n. Brother Art ng Marikina. Parang gano'n. Maria ng Magdala. Ang hometown ni Maria Magdalena ay Magdala. Kaya tinawag siya Maria ng Magdala. Sino ba siya? Isa-isayin natin. Siya yung dating prostitute lang naman na inalihan ng 7 demonyo. Grabe, 7. Hallelujah. Dami. Kadabo man. 7 demonyo. Inalihan siya. Sino ba? Hinugasan niya ang mga paa ni Jesus gamit ang kanyang luha. Luha, di tubig. Ano ba? Hinunasan niya ito gamit ang kanyang buhok. Buhok ang ginamit sa pamunas, hindi damit, hindi pera. Ano ba? Naging tapat na lingkod ni Jesus. From the very start up to the last part. Siya ang namahalan sa pangailangan ng ministry ni Jesus. Tugnayan siya yung naging parang treasurer sa mga gastusin o pinansyal. Kaya sino ba treasurer dito? Wala. Ay, buti daw, wala treasurer dito, no? Ano ba? Nanatili sa panahon ng pangalan siya talagang saan pumunta, susunod siya ng sunod. Talagang nakikinig siya. Present siya ng dakpin si Jesus at pahirapan. Present din siya na pasan ni krus na ni Jesus ang krus. Present din siya na ipakros si Jesus sa krus at namatay. At present din siya na ilibing si Jesus hanggang sa muling pagkabuhay. So from the very start up to the last part, talagang present siya. Ang tanong, lagi ka ba present? Nakangiti si sister. Makangiti ganyan, okay? So yan si Maria Magdalena, okay? Isa siya sa pinagpakataan ni Jesus nang siya ay muling nabuhay. Si Jesus nagpakita sa babae. Bakit? Bakit sa babae nagpakita? Si brother nakatawa. Brother, bakit? Sige, sabihin mo. Kasi alam ni Jesus na pag sa babae siya nagpakita, mabilis, kakalat ang balita. Wala akong sinabi. Kayo may sabi niyan. Wala akong sinabi chismosa. Wala akong sinabi ganun, ha? Kayo may sabi niyan. At nangyari na, nabuhay si Jesus. Tumalag na balita. Kaya sa babae siya muna nagpakita. Okay? Tuloy natin. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at upo si Bawal ang sabi, biglang lumindol. Ang lindol, hindi para takutin yung tao nasa labas. Para kunin yung kanilang atensyon. Bakit? Minsan kasi pag lumilindol, ano nangyayari? Naku, lumilindol! Takot agad tayo, amen? Pero hindi. Anong purpose ni Lord? Bakit lumindol?
upang kunin atensyon ng ibang tao sa labas. Bakit? Kasi may isang magaganap na dakilang kaganapan, tinatawag na momentous event, na buhay na si Jesus. Kayo, nabuhay ni si Jesus, tulog pa. Nag-i-snore pa. Okay, andyan na yung parada, nag-ihilig pa din. So yan si Jesus, may momentous event. Okay, sabi dito, biglang lumindo na malakas, bumaba sa isang anghel ng Panginoon, ginulong ang bato ng katakip sa libingan at umpusa sa ibabaw nun. Iginulong yung bato, hindi para palabasin si Jesus, para papasukin kayo. Uy, gumulong yung bato, makapasok. Ano na dito? Yung mga ususere, mga barnes, para makapasok sa loob ng libingan. Kaya iginulong ng anghel yung bato. Okay. At ito nga, wala nagpakita ang isang anghel. Okay? Tuloy natin. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa tangka ang mga bantay na makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Now, balikan lang natin. Merong tatlong grupo ang mga anghel para sa inyong kalaban. Unang grupo, tinatawag na kerubin. Yung mukha na may anghel. Yun ang kerubin. Walang katawan. Okay? Seraphim. Trono. Yan ang unang grupo. Ikalawang grupo. Potestad. Dominasyon. Virtud. Okay? Ikatlong grupo. Yung mga angels. No? Archangels. Yun. Saint Michael. Saint Gabriel. At yung mga principals. Yan tatlong grupo ng mga anghel. Ngayon, anong katangian ng mga anghel? Number one, sabi sa Hebreo, ano ang mga anghel? Kung gano'n sila yung mga espiritu. Nakikita ba espiritu? Hindi. Spirits ang anghel. Okay? Naglilingkod sa Diyos at mga isinugong upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Ano pa? Sabi sa Hebreo, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin. Nakikita ba hangin? Hindi, nararamdaman. So yung anghel, nararamdaman. Tanong, alam niyo ba yung guardian angel ninyo? Kilala niyo ba guardian angel niyo? Hindi, dapat kinakausap niyo. Ang guardian angel ko si Saint Michael. Kaya paglabas ko ng bahay ng Saint Michael, basbasan mo ko at ingatan. Kayo, sino guardian angel niyo? Saint Gabriel, sigurado kayo bakong niya. Alamin niyo kung sinong guardian angel niyo. Kinakausap yan. Okay? Ano ba ibang katangian ng anghel? Okay? Number one, mensahero ng Diyos. Pag magdadala misay, papadala yan. Dalawa, pure spirit, walang kasarian. Ang anghel. Walang babaeng anghel. Kaya nga mismo nagtatrako pag may posisyon, yung anghel, mukhang babae. Walang babaeng anghel. Pero, kapag siya inatasang magdala ng mensahe, doon naman nagkakatawan tao, lalaki. Bakit lalaki ang inatasan ni Lord magdala ng mensahe, hindi babae? Tanong na naman. Sama naman tingin ang sister. Kaya nga ang mensahe, pinadala sa mga lalaki. Kasi nga yung babae, ang bilis kumalat ng balita. Baka may chismis lang yan, ha? Hindi naman totoo. Okay? Okay, tuloy natin. Ngunit sinabi ng anghel sa babae, huwag kayong matakot. Alam kong inahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Ano pa? Wala siya rito. Sapagkat siya'y muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi, hali kayo tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Sabi niya, hali kayo tingnan niyo. Pinatuloy, tingnan niyo. Oh, empty. Empty tomb. Ano pa sabi? Magmadali kayo at ibalik sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. At makikita niyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. At ito pa, may karugtong. At dali-dali silang umalis sa libingan na may pagkahalong takot at galak. At patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit, sinulubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya,
hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. Sabi pa rito, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayupin, sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Bakit tumalak pa kayo? Salamat sa ko. Pinupuli ka namin. Okay. Ngayon, tanong. Ano-anong mensahe hatid ng muling pagkabuhay ni Jesus? Number 1. Ito na. Sabi rito, pakibasa malakas. Huwag kang matakot. Yan yung unang mensahe ayon sa Mateo 28:5. Kasi tayo, takot na takot. Bakit? Naku, lumilin doon. Di ba? Hindi ba matakot yan? Naku, yung bulkan sumasabog na naman. Di ba? Nakakatakot. Naku, yung China, binubuli na naman tayo. Nakakaisip, ha? Natatakot ka. O kaya, naman, naku, grabe. Yung kriminal, pabata ng pabata. Di ba nakakatakot yun? No? Lahat ito nangyayari. Pero sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Yan ang unang mensahe ng kanyang muling pagkabuhay. Bakit? Yan yung muling pagkabuhay, ang hatid ay ano? Joy. Ang hatid ay ano? Pag-asa. Muli siyang nabuhay upang tayo ay lumigaya at bigyan ng pag-asa. Hindi para takutin. Amen ba? Sabi sa unang Korinto, tapat ng Diyos na tumatawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesus Kristo na ating Panginoon. Grabe, na-touch naman ako doon. Ang grabe ha. Ulit. Na ating Panginoon. Okay, glory to God. Hindi naman kayo galit na to. Okay lang, no? Upang makipag-isa sa ating Panginoon. Ang mensahe niya. So, ang unang mensahe, huwag kang matakot. Do not be afraid. Okay. Ikalawang mensahe. Sabi rito, Hoy, basa malakas. Wala siya rito. Ba't kayong nagpupulan dito? Wala siya rito. Ano sabi ng hell? Hindi siya patay. Siya'y muling nabuhay. Katulad ng kanya sinabi sa inyo na siya'y muling nabuhay. Bakit hindi siya hinahanap? Sa lugar ng mga patay. Saan ba yung lugar ng mga patay? Sementeryo. Okay. Tanong, saan yung lugar ng mabuhay? Okay, ito. Ang lugar ng mabuhay. Sa oras ng misa. Yan ang lugar ng mga buhay. Why? Because Mass is the highest form of worship. Kaya nga pa nagbibisa, bawal nagro-rosaryo. Pinagbabawal yan. Kasi dapat naka-attention ka nandun. Amen? In fact, Mass is the reenactment of the Last Supper. Bawat misa, Last Supper yan. Ang problema ngayon, during the Last Supper, isa lang ang Judas. Tama ba ako? Pero ngayon, sa bawat misa, abay dumami ang mga Judas. Tingnan mo kayo mo, tingnan mo kayo mo, tingnan mo lang kung mag-react dyan, tingnan mo yung katabi mo, silipin mo gano'n. Paano natin malaman yung mga Judas sa misa? Eto, number 1. Yung mga malikot ng daliri dyan, nakakainisip pinutang-pinto sa cellphone. Si Father, nag-homily. Anong ginagawa mo? Ano kaya? Bakit ganda nito? Grabe. Ano bang, yung nag-order ka? Shopee. Grabe. Okay, nag-games ka. Yan yung mga Judas sa oras ng misa. Ayun, tignan mo ulit katil mo. Tignan mo kasi mga kapatid. Ikaw ba yun? Palapakan natin si Lord. Amen. Ito ba? Ito ba yung mga Judas sa misa? Naku, may tinamaan na naman. Yung mga nagkikismisan dyan, ha? Sa oras ng misa, nagkukwentuhan. Tingnan mo ka naman sa mga kapatid. Walang duda. Ikaw yun. Palapakan natin si Lord. At eto matindi. Baka ikaw ito. Eto. Naku, ang layo na darating. Hallelujah. Tulog na.
Si Father nagmimisa, tulog na. Tumatawa kayo, mukhang kayo yata yun ah. Yan yung mga hudas sa oras ng misa. Kaya tandaan nyo. Ha? Ngayon, tanong. Saan part ng misa pinaka-the best humiling? Pinagin ko na ito last night. Yes, during the consecration. Sino may mga kailangan? Yan. Pag tinaas yung hostya, titigan mo, humiling ka. Amen. Lord, may sakit yung magulang ko. Pagaling mo naman. Tinaas yung chalice, humiling ka. Lord, mag-iisang yung anak ko. Tulungan mo nang makapasa. Lord, ayusin mo naman yung pamilya ko. Lord, pagbatiin mo naman yung mga nagkakagaling sa pamilya ko. Amen. Ang problema, pasaway ka. Bakit ka mo? Tinaas yung hostya, anong ginagawa mo? Yumuko ka. Pagbaba, uy, wala na. Tinaas yung chalice, anong ginagawa mo? Yumuko ka na naman. Binaba, uy, wala na naman. Kaya ang itsura niya, ganito itsura niya, oh. Ganun, oh. Oh. Yan, oh. Tingnan mo. Ang problema nito, hindi kayo magtapo ni Father. Kaya ka, kasi sa kalimutin ko sa kapatid. During consecration, huwag kang yuyuko, tingnan mo. Amen. Palapakan natin si Lord. O, alam mo na. Kaya kanina nagbibisa kami, oh. Nakita ko, nakatingis na, ay, hallelujah, walang nakayuko. Amen. Amen. Okay. So, saan ang lugar ng buhay? Sa oras ng misa. Saan ba? Ito, maganda. Oy, prayer meeting. Ito ang lugar ng mga buhay. Amen ba? Tingnan mo ay katabi mo, tingnan mo. Humihinga ba yan? Humihinga kahit may problema yan. Ito ang prayer meeting ng mga makasalanan. Kaya kung wala kang kasalanan, wala kang karapatan pumunta dito, ha? Lahat dito na Lord, maawa ka naman sa Lord, pagpalain mo naman, pagalingin mo na kami. Amen ba? Alam ka natin si Lord. Kaya sabi ni Lord, oy, wala siya sa lugar ng mga tay. Punta ka ng misa, punta ka ng prayer meeting. Doon ang lugar ng mga buhay. Amen. Kato. Ito na, basa na malakas. Halika at tingnan nyo. Kasi tayo, naturally, anong reaction natin? To see is to believe. Tama? Pag may nagkwento, anong reaction mo? Di nga. Totoo? Maduwala kasi. Ganun tayo eh. Amen ba? Naturally. Nagtanong po, di nga. Ewan ko sa iyo. Totoo? Ganun ka agad. Pero sabi niya, kaya nga si Jesus nagpakita, anong sabi niya? Hindi ako maniwala, sabi ni Pedro, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang sugat sa pagkapako sa kanyang mga kamay. At mahipo ang mga ito, pati ang sugat sa kanyang tigil. Doubt siya. No? Pero anong nangyari? Nagpakita Jesus, ayun. Ay, totoo nga, diyan ka pala, buhay ka. Dinudugtog yung sugat ni Jesus dito. Totoo nga, pala, ikaw pala yan. Kaya sabi mo sa kanyang kapatid, huwag ka naman tumas. Maniwala ka kay Lord. Amen. Palapakan natin si Lord. So sabi, halika tingnan ninyo. Halika dumalo ka ng misa. Halika dumalo ka ng prayer meeting. Amen. Next, pangapat. Basa. Magmadali kayo. Pabata ng pabata ang namamatay ngayon. Amen. Pero kayo, tinulog pa nyo mabuhay. Bakit? Kasi may plano si Lord sa inyo. Sa ito. Kaya ang sabi niya, huwag niyong sunuhin ang biyaya. Mag-invite pa kayo. Uy, may prayer meeting Friday. Atin ka naman. Hilain niyo sila dito. Yung mga tao sa labas dyan, oh, ang dami dyan, oh. Amen? Alam ba sabi niya? Move on with your life. Sino may mga karanasan di maganda? Oh.
Hayaan mo na yun. Move on. Move on. Sabi niya, let go and let God. Let God solve all your problems. And, ayun, let God solve all your problems. Amen. So, sino may mga problema? Kita mo. Okay. Ayun, si Lord, may problema kayo. Bahala dyan, ha? Atin ako na prayer meeting. At yung mga kaibigan ko, bahala ka din dyan. Amen. So, ano ang mga mensahe? Number 1, basa. Ikalawa. Ikatlo. Ikaapat. Yan ang mensahe ng kanyang muling pagkabuhay. Pero, meron pang pahabol. Basa na malakas. Ano nga ba kahulugan? Number 1. Ipinahayag dito ang tagumpay ni Jesus sa kasalanan at kamatayan. Muling nabuhay si Jesus. Ibig sabihin, talagang Diyos siya. Nagtagumpay siya. Sabi nga sa unang Korinto, kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok, parang basura, no? Nabubulok, di nabubulok. At ang may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalubig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Sabi pa rito, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Karugtong pa dito, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kahusan. May pahabol pa, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay na sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ito ang mas maganda. Sabi rito, diyan sa ito, sa misa, diyan sa di ba? Sumasamba tayo sa Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, na may di ka na lupa. Sumasamba tayo naman po kay Kristo, isa man naman Diyos, wala natin lahat. Nagkatawan tao siya ng Espiritu Santo, pinagpasal na Maria Virgen, pinagpasal kay Poncio Pilato, pinagpasal ko sa mati ng Pilibin, nanawas ko naman ng mga ibao, nang may 3 araw ay nabuhay na mahuli. Sa totoo, kaya huwag kayo palipat-lipat ng sektahan. Amen ba? Ganun ba talaga kayo marami? Mas marami pa. Mas marami pa. Okay. Next. Kalawa. Lahat ng mga patay sa at kaysa niya sa muling pagkabuhay. Amen. So, ano yung mensahe ng pagkabuhay? Joy at pag-asa. Habang nabubuhay, may pag-asa. Sabi sa Colosas, sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa pangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Karugtong, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hentil na hindi sakla ng pagtutuli ayon sa utusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Tinatawad niya ang ating mga kasalanan at karugtong, pinawalang bisa ang lahat ng naisyon na alitutunin laban sa atin, pati ang mga panlambutang kauntinto. Inawi niya lahat ng ito nang ipako siya sa krus, karugtong, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang sa pagbihan ng kanyang ipinaran sa banda bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Next, basa ng malakas. Hallelujah. Muli siya na buhay. Ibig siya'y tunay na Diyos. Ayon sa Roma, mula kay Pablo na isang lingkod ni Yesu Kristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balita ito na pinangako niya noong una pa man sa pamagitan ng mga propeta. Ang sinasabi sa mga banal ng kasultan, anong sabi? Tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon sa Kristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal ng Espiritu Santo na siya ay anak ng Diyos, mamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Amen? So, muling nabuhay si Jesus upang bigyan ka ng pag-asa, upang bigyan ka ng ligaya. Kaya tuloy-tuloy dapat ang pag-attend. Kasi nung nandun kami last time, ang dami nyo. Umurong tayo dito, ba't naging gano'n ang nangyari na sa inyo? That was January.
Amen. At ito pinakamaganda. Wala na pala. Tapos na. In the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord God, we praise you, we glorify you, we thank you, Lord. Lord, salamat po sa mensahe mo sa gabi ito, sa muling pagkabuhay, Panginoon. Kami ay binibigay ng pag-asa, Panginoon. Muli ka nabuhay sa dapat ng Lord, kami muling mabuhay at nabubuhay upang maglingkod sa iyo, upang tumawag sa iyo, upang magpuri sa iyo, upang humingi ng awa, upang humiling ng katugunan sa aming mga pangailangan. Lord, huwag mo kami pababayaan, huwag mo kaming alisin sa iyong pag-ibig, sapat kami mahina. Pagkat ikaw, Lord, ang aming lakas, aming tanggulan. Kaya sa gabi ito, Panginoon, Puso, buong isip, Amen. buong lakas, iaalay sa'yo, aking himig, arang-tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo, aming Diyos buhay, ay alay ko, banal at kalugot, lugod sa'yo, pagkat walang magagawa kong hiwalay sa'yo. Ang mithiin ng aking puso ay manatili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo, aking himig, arang-tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo, aming Diyos buhay, ay alay ko, banal at kalugot, lugod sa'yo, pagkat walang magagawa kong hiwalay sa'yo. Ang mithiin ng aking puso ay manatili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Aming Diyos buhay, ay alay ko, banal at kalugot, lugod sa'yo, pagkat walang magagawa kong hiwalay sa'yo. Ang mithiin ng aking puso
Palakpakan po natin ang Panginoon. Taas po natin ang kamay and let's give thanks with a grateful heart. Palakpakan po natin ang Panginoon. Konting announcement lang po. June 7, yung mga sasama po magpalista para sa Pentecostal celebration. Under po ng Catholic Charismatic Federation. So lahat po ng Charismatic, magsasama-sama sa June 7 sa Cuneta Astrodome. At sa first Sunday naman po, magkita-kita po tayo sa General Assembly ng SALT sa Makati. At next Friday, magkita-kita po tayo sa gawain at every Tuesday, meron po tayong hayop, Bible sharing. God bless po, count your blessings. Salamat. Praise the Lord. Mga kapatid, palakpak sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Brother Ibarra. Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sa anak ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Count your blessing. Thank you, sister.